Happy birthday to Sis Abby and Brother Jordan. Happy birthday. Okay. So isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kamusta mga kapatid? Kamustahin po natin ang bawat isa? Are we good? Kamusta ang inyong magising? At kamusta yung mga galing work? Ang Panginoon na nagre-restore ng ating strength kahit po tayo ay pagod at mga puyat. So, muli po tayo tumayo mga kapatid para po ating banggitin muli. I-declare po yung ating declaration of faith. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It will satisfy me to be complete and equipped to every good work to serve and to glorify God. At makibukas po tayo sa Proverbs chapter 10 verse 9. Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Muli po tayo manalangin, Panginoon. Muli kami nagpapasalamat for this morning you've given us and for your holy word, Panginoon, living word, Panginoon, na aming pag-aaralan this morning, Lord God. We pray, Father God, na inyo po, Panginoon, ihanda ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming isipan, Panginoon, nang sa ganun, Lord God, ang aming pong puso at aming mga buhay ay maging good soil, Lord God, para po sa mga seeds ng words mo, Father God, this morning. Nawa, Lord God, ay loobin mo pong tumubo at tumago ang mga ito, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. I-apply po namin sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay at may-share din po namin sa iba. We praise you, Lord God. We glorify your name. At sa servant mo, Panginoon, gagamitin mo today, Lord God. Itago mo nga lang po siya sa iyong likuran, Panginoon. Tanging mga salita mo lang po, nawaan mo tayo sa kanyang mga bibig, Lord God. We praise you. We glorify your name. Just powerfully we pray. Amen. Amen. So, we're on the new month. So, with a new team. So, noong January, ano nga? Wisdom begins with reverence. Last month, ano nga? Wisdom in love. Okay, wisdom in loving others. So, this month, integrity in action. So, who among us have principles in life? Sino may mga prinsipyong pinaninindigan dito? Sino yung may mga prinsipyong tinatayuan? Amen. Sino yung may mga paniniwala na kahit anong mangyari, hindi magbabago ang paniniwala mo? So all of us, mga kapatid, tayo bilang tao, meron po tayong mga principles in life. Lalo higit tayo mga Kristiyano. Nakaka-bless. Kasi talaga nakatitig siya. So mga kapatid, this morning po ay magkukwentuhan tayo. So living with integrity. Sabi po, meron pala ako ito. Okay, living with integrity. So sabi po sa Proverbs chapter 10 verse 9 sa NIV po, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. Sa contemporary English version naman po, ang sabi doon, you will be safe if you always do right, but you will get caught if you are dishonest. And sa Tagalog, para mas maunawaan natin, ang namumuhay daw po ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad ba ng araw? So tanong mga kapatid, who are you when no one is watching? And who are you when everybody's watching? What do people see in you? So di ba may sinasabi nga na, what you see is what you get. Ganun po ba tayo sa buhay natin mga kapatid? Kung ano yung ipinapakita po natin, ganun ba yung totoo within us? So usapang integridad.
Integrity. Integrity is the state of being undivided, whole, and truthful. So, ibig sabihin po, ang uri ng pamumuhay dapat na meron tayo, kung tayo yung taong may integridad, is living in such a way that there is no discrepancy between one's inner belief and outward actions. Kung ano yung paniniwala mo, makikita yun sa mga gawin po natin, sa mga gawa natin. So, dapat wala pong pagkakaiba, hindi contrast. Dapat po align, match. So, ibig sabihin mga kapatid, honest and upright behavior leads to a safe, stable life, while dishonesty po, deceit or shortcutting will eventually be exposed, resulting in humiliation. So, ang ating pong key verse is from Proverbs 10:9. So, this morning we will differentiate the life of the one who lives with integrity and of the one who is lack of integrity. So, number one po, there is security in integrity. So, living with integrity means having a consistent, righteous character which creates a secure life free from the fear of being exposed. So, sabi po sa Kawikaan 11 verse 3, basahin natin mga kapatid. Ang tutuloy na tuloy ay kapatan, ngunit ang kasamay sa kanyang katauhan. Okay, sa Kawikaan 13 verse 6. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay nakahawak ng iyong pamumuhay. So mga kapatid, sinasabi po dito, or ikinukumpara po dito kung ano yung buhay ng matuwid, ng may katapatan at yung nabubuhay po ng may deceit or deception at yun po not in a righteous way mga kapatid. So, there are stories po natin babalikan ngayong umaga. Handa na ba kayo? So, wala pong marami pong points. Dalawa lang po ngayong umaga. So, Jesus, after he was baptized, he went into the wilderness for 40 days. He fasted 40 days and 40 nights. Kapatid, naranasan mo na bang mag-fast ng isang araw? Dalawang araw? Tatlong araw? No water? No food? No water? Tatlong araw wala kang kakainin, wala kang iinumin, tapos makakamoy mo yung kapitbahay, ang sarap-sarap ng niluluto, no? So mga kapatid, 40 days and 40 nights na nag-fasting po ang Panginoon Jesus. So ibig sabihin, gutom na gutom siya. At sino yung dumating? While he was there, he was tempted by the devil. So mababasa natin mga kapatid yun po. Passage na to sa Matthew 4 verses 1 to 11, Mark 1, 12 to 13, at sa Luke 4 verses 1 to 13. So, tinempt po siya ng devil. So, ano po yung unang sinabi ni Satan sa kanya? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, turn this stone into bread. Mga kapatid, anong sagot ng Panginoong Yesus? Nasusulat na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So, dinala siya sa tuktok ng isang mountain. Pinakita sa kanya lahat ng kaharian
sa buong daigdig. Ano ang sabi ni Satan? Sambahin mo ko at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga yan. Ano ang sabi ng Lord? Ang Panginoong Diyos lamang ang dapat mong sambahin at paglingkuran. Bigo si Satan, no? At the third time, the second time. Pangatlo, dinala siya sa tuktok ng templo sa Jerusalem. So, ang sabi ni Satan, magpatihulog ka. Kasi nasusulat na ipadadala niya ang mga anghel para ikaw ay ingatan. Para hindi ka masaktan o madampiman ng yung mga paa mo on the stone. So ano, mga kapatid, ang ipinapakita sa kwento po na ito? Our Lord and Savior Jesus Christ showed in amazing and perfect integrity to the Word of God and to His character. So, si Satan, alam niya yung salita ng Diyos. Nagbabasa rin pala kayo ba Satan, no? Kapatid, tayo po bilang mananampalataya, kailangan alam din natin ang salita ng Diyos. You also have integrity to the Word of God. Tanungin sa'yo, sa ano-anong mga book sa Biblia makikita yung temptation kay Jesus Christ? Anong sasagot mo? Okay. And Jesus quoted po yung Old Testament. Pinakita niya yung faithfulness niya sa kanyang mission bilang anak ng Diyos. So kapatid, tayo, unang story pa lang to. Siyempre, ang nakakakilala higit sa ating mga sarili ay tayo lang din po mismo. Diba? At ang Panginoon. Ito. Si Daniel at saka yung kanyang tatlong mga kaibigan, si Hananiah, Mishael at Azariah, ay napunta sa Babylon. So, pinalitan po yung kanilang mga pangalan ng Babylonian names. So, si Daniel naging Belteshazzar, si Hananiah po ay Shadrach, si Mishael po ay Meshach, at si Azariah po ay Abednego. So ngayon, Daniel and his friends don't want to defile themselves sa pagkain at pag-inom ng mga pagkain mula sa hari. So siniling niya sa loob ng 10 araw magda-diet sila. Naging plano niyo rin po ba mag-diet? So nag-diet sila. Sabi nila doon sa chief of staff ni King Nebuchadnezzar, subukin nyo kami. Kasi ayaw namin kumain ng galing sa pagkain ng hari. So, ang aming pong diet ay vegetables and water lang. Diba? Kaya nyo yun? Vegetables and water lang. So, ano nangyari mga kapatid? Pagkatapos silang subukin, anong naging resulta nung ganun lang yung mga kinain nila? Naging malakas ba sila or maging mahina? So, better nourished daw po at healthier sila pagkatapos nun kesa dun sa ibang mga kumain ng king's food and drink his wine. So, yun po ay mababasa natin sa Daniel chapter 1, verse 8. So, itong pong mga pictures na ito, kailan to nangyari? Nung si King Nebuchadnezzar po ay nagpatayo ng rebulto, gold statue, at inutusan niya po ang lahat na sa oras o sa mga sandali na marinig nyo ang tunog ng tamburi at ibang musical instruments, kailangan ay magbow down. Sumamba doon sa gold statue na pinatayo ni King Nebuchadnezzar. So ano po ang ginawa
Shadrach, Meshach, and Abednego sa mga oras na ito. When they were pressured to compromise. Minsan ganito tayo mga kapatid, may sitwasyon o pagkakataon sa buhay natin na maaari tayo mag-compromise. Totoo ba, Kristiyano ka? Isang shot lang oh. Isang shot lang. Kailan yan? Hindi naman nakatingin ng leader mo sa church. Wala ka naman sa church. Isang shot lang oh. Isang stick lang. Di ba mga kapatid? So si Shadrach, Meshach, and Abednego po. Ito na yung utos ng hari eh. Utos na ng hari. So sabi po ni King Nebuchadnezzar, kapag sino man ang hindi sumunod, will be thrown to the blazing furnace. So sila po, they were pressured to compromise on their principles and worship that golden image. So yan po, mataas yung golden image na yan. So, they were pressured to compromise mga kapatid. Pero ano ang pinili nila? They chose to burn in a fiery furnace than do so. Tanungin natin ang ating mga sarili mga kapatid. Kung tayo kaya ang nasa kalagayan ng tatlo, maglalakas loob ka bang sabihin kay King Nebuchadnezzar na ang Panginoon na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin. Pero kahit hindi niya kami ligtas, still, we won't worship the gold statue he set up. So, namula ngayon si King Nebuchadnezzar sa galit, yung mukha niya pulang-pula. Tapos, anong ginawa niya po mga kapatid doon sa pugon? Inutusan na mas painitin pa ito ng 7 beses. Iyon ang ganang itsura, oh. Alam mo nang wala kang ligtas. Paano pa kung it is hotter 7 times? Pero ano po ang paninindigan na meron ng tatlo? So they chose to burn in a fiery furnace than do so. So ang tatlo pong ito, they chose to stay true to their principles. Kasi alam nila sa kanilang mga sarili na ang Panginoon lang ang dapat mong sambahin. So may nagyaya sa'yo. Punta tayo dun sa may pagoda. Tapos, bibili tayo ng gano'n. Tapos gano'n tayo. Tapos, gagawin tayo dun sa yung sagong. Di ba? Di ba ganun yung gawa niya, mga kapatid. Tapos, bibigyan kita ng pagkain na inihandog doon pagkatapos. Pwede mo yung iuwi lahat. So, magko-compromise ba tayo mga kapatid? So, ito mga kapatid, sino to? So, for us believers, integrity is tied totally to the scripture. So, ano-ano po ang mga letters na isinulat ni Apostle Paul sa New Testament? Books of Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, and saka po Philemon. So mga kapatid, kilala po natin or nakilala natin sa Apostle Paul based po sa lahat po ng kanyang mga writings. So he lived what he believed, and what he believed was revealed by God. So mga kapatid, yung paniniwala po natin ngayon na tayo Kristiyano na, saan po iyon nagmula? Doon po sa salita ng Panginoon. Simula nang buklatin natin ang mga pahina ng Bible na ito, na meron tayo
Speaking of Bible, nasaan ang physical Bible nyo, mga kapatid? Okay. Apostle Paul lived what he believed, and he believed what was revealed by God. So he preached what he believed. And what he believed was the Word of God. So, mga kapatid, pag tinanong ka ng isang di mananampalataya, ang Bible naman ay sulat lang ng tao. Ano ang sasagot mo? So we have to study the Word of God, mga kapatid. Para sa lahat ng pagkakataon, alam mo kung anong sasagot mo sa iba. So hindi mo alam. Para mo palang alam. Yun ang tanong sa'yo. So Apostle Paul, his life matched his preaching. So lahat tayo mga kapatid, most of us experience na to share the Word of God sa iba. So mga kapatid, ang tanong po ngayon, do we apply what we preach? Do we practice what we preach? Makikita po ba sa buhay na meron tayo kung ano yung itinuturo o sinishare natin sa iba? But because Apostle Paul, his life matched his teaching. His life matched his writing. So, hindi po natin may iwasan mga kapatid. Kaya po itinuturo sa atin ngayon to this month, integrity in our actions. Because, hindi po natin may iwasan yung mga critics. Diba? Kumbaga sa social media mga kapatid, hindi mo kailangan na maging isang celebrity or well-known na personalidad para magkaroon ka ng bashers. Meron ka rin critics, mga kapatid. Diba? Sa workplace pa nga lang eh. You are the apple of their eyes. Pero ano po ang sabi sa 1 Peter chapter 3, verse 16? But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. So, ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay namumuhay ng may integridad, integrity is our shield or serves as our guides and guards. Kasi kahit anong sabihin ng ibang tao na tungkol sa iyo or kahit anong kasinungalingan mo ang imbentohin nila, they will be ashamed when they see what a good life you live. Dahil na kay Kristo na po tayo. So, ganun din po yung sinabi sa Titus chapter 2, verse 8, na siya po ating devotion yesterday. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ni inuman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagat wala silang masasabing masama laban sa atin. Tama ba mga kapatid? So, hindi nila pwedeng sabihin na sinungaling tayo. Hindi nila pwedeng sabihin na mapaglinlang tayo. So, second, consequences of deceit. Diba? Sabi po doon sa ating verse, whoever walks in integrity, walks securely. But whoever takes crooked paths will be found out. So, ibig sabihin, those who pervert their ways, or use dishonest methods will inevitably be exposed and held accountable. So kung alam natin sa ating mga sarili na hindi tayo totoo sa ipinapakita natin sa iba, hindi natin maiiwasan mga kapatid, inevitably it will be exposed. And we will hold accountable. Sabihin mo sa tabi mo, we will hold accountable. We will
pananagutan natin kung ano man yung mga dishonesty or lies or unrighteous ways na ginawa po natin. So, meron isang servant, si Apostle Elisha, at siya si Gehazi. So, one critical event defines Gehazi's downfall is when Naaman, a Syrian commander, ninais niyang gumaling from leprosy. So, ketong. Then Elisha refused yung gifts na dala niya pagkatapos siyang pagalingin. Anong ginawa nitong si Gehazi, mga kapatid? Nabol niya. Tapos siya yung kumuha ng dapat ay gifts kay Elisha. Nagtanong ngayon si Elisha, saan ka nang galing, Gehazi? Where have you been, Gehazi? Anong sagot ni Gehazi? Hindi po ako umalis. Anong sabi ni Elisha? Nakalimutan mo ba? Nakasama mo ang espiritu ko noong bumaba si Naaman at salubungin ka. So, walang lusot si Gehazi. Kapatid, kung meron tayong kasinungalingan na ginawa at tayo ay nahuli, ikaw ba yung taong may integridad na i-admit mo ang iyong pagkakamali o ikaw yung lulusot pa hanggang sa makalusot pero hindi nakalusot? So ito yung consequences, mga kapatid, kung namumuhay tayo lack of integrity. Anong nangyari kay Gehazi? What are the consequences of Gehazi's action? Yung deceit exposed. So, di ba, kinumpronta siya ni Elisha? Yung betrayal na ginawa niya. Sabi niya, is this or is it the time to receive money and to receive clothing? So, mga kapatid, mababasa natin ang story na ito sa 2 Kings chapter 5. At ano po ang nangyari? Malungkot na nangyari kay Gehazi as judgment for his greed and deceit. Yung leprosy or yung ketong na gumaling kay Naaman ay napunta sa kanya at sa kanya saling lahat. So Gehazi's story warns us, mga kapatid, or serves as a reminder, yung integrity mo. It matters to our God. Sino to? Nakalagay na. Si King Saul. So, sino nakakakilala kay King Saul? So, initially, si King Saul po is a strong leader. Pero, he lost his way due to impatience and disobedience. Ano yung iniutos kay King Saul? Through the life of Samuel ng Panginoon. Destroy the Amalek. All. Pero, nag-spare siya. Nagtira siya. Tapos nagpalusot pa. Kasi ihahandog niya daw yun kay Yahweh. Kaya pumili siya ng mga magagandang klase, di ba? Hindi niya nilipo lahat. So mga kapatid, ano po yung consequence ng impatience and disobedience po ni King Saul? Because he often acting out of fear rather than faith, which led to his downfall. So mababasa po natin yon sa 1 Samuel chapter 13 at saka sa 15. So ibig sabihin, mga kapatid, ng kwento ni King Saul, despite being chosen for his potential, his lack of moral integrity is holding himself accountable, led
to forfeiture of His kingdom. So sa end po ng 1 Samuel chapter 15, or sa book po na ito, mababasa natin na inalis po kay King Saul yung kapangyarihan bilang hari. Itinakwil siya ng Lord bilang hari. E pangilan ba siya bilang hari ng Israel? He was the first. Last story. Antok na ba kayo? Sa Joshua chapter 9 verses 9 to 27, merong lahi na natakot kasi alam niya yung pangako ng Lord sa mga Israelita na ibibigay yung lupain nila as their promised land. So itong mga Gibeonites, nagpanggap sila na mula sa malayong lugar. Ano yung props na dinala nila? Alam niyo ba yung story na to? Yung props na ginamit nila is yung mga old clothes at saka yung may mga amag na tinapay. So kung ikaw, si Joshua at ang mga leaders of Israel, maniniwala ka ba agad na mula sila sa malayong lugar kung oras na makita mo yung mga dala nila? Siguro nga, maniniwala tayo no, mga kapatid. Bigyan natin ng benefit of the doubt yung si Joshua at yung mga leaders ng Israel. So, the Gibeonites, fearing destruction, approached Joshua with a meticulously crafted line. So, yun nga mga kapatid. Kinlay po nila na sila ay mula sa very far country. At doon po sa verses 14 to 15, in-examine po ng mga Israelites yung dala nilang pagkain. And they don't or didn't consult the Lord. They didn't consult the Lord. So doon lang sila nagbase. Then Joshua made a peace treaty with them. Sinabi ni Joshua, nangako sila na hindi nila lilipulin ang Gibeonites. After 3 days, eto na. Na-expose na yung katotohanan. After 3 days, nalaman nila na nakatira lang pala ang mga Gibeonites sa malapit. Pero anong utos ng Panginoon sa kanila? Lipulin nila lahat para mapasa na nila yung promised land. O, di ba? Eh, di ba nangako sila? Nangako sila na hindi nila lilipulin itong mga Gibeonites. So, ano ngayon yung conflict, mga kapatid? You're making decision without consulting God, without seeking His will. So, may dalawa naman po ngayon na makikita natin sa kanilang story. The Gibeonites acted without integrity in the deceit kasi hilin lang nila eh. Ang Israelites naman po, they failed in their integrity by not seeking God. Pero, they still upheld the covenant-keeping character ng Panginoon. Sa papaanong paraan, mga kapatid. They stick to their promise. Hindi nila nilipo ang mga Gibeonites. Sa halip, sinabi ni Joshua na sila ay magiging wood cutters and water carriers for the congregation and for the altar of the Lord. Kasi hindi nila magawang lipulin dahil nangako sila sa pangalan ng Panginoon. So, mga kapatid, these are the examples of integrity. Sa pinasimpleng mga kataga. Napakalalim na Tagalog na. So, integrity means keeping promises. So, tanongin mo yung katabi mo. Totoo ba ikaw sa pangako mo? Yung pag sinabi mo ng isang araw na kapag paldo-paldo ka, ililibre mo ko. Totoo mo ba yun? So,
Gagawin mo ba yun? Yung sinabi mo bang babayaran mo na yung utang mo, sasabihin gagawin mo ba yun? So, mga kapatid, ang tao daw po na may integrity, keep his or her promises. Honoring confidentiality. Pag sinabi sa'yo, oops, Secret yun. secret yun ha. So you will keep it secret. Taking responsibility for one's actions. Alam mo na dahil sa ginawa mo, dahil sa sinabi mo, ganun na naging resulta. So, iti-take mo ba yung responsibility, yung accountability dun sa ginawa mo? Or, yes, you will blame others. Siya kasi, Lord, yung kasi babaeng binigay mo sa akin. Lord, kasi yung serpent. Saan yun? Yeah. So, treating others with respect. Yes, mga kapatid, kasama yun sa integrity. Treating others with respect. Admitting mistakes. Oo na, nagkamali na nga ako. Di ko dapat yung sinabi. Di ko dapat yung ginawa. I admit it. So, being honest in all situations. Yes, mga kapatid. Being honest in all situations. Totoo, naka-one rice ka lang ngayon. Wala, iwan yung hap nga. Doing the right thing even when no one is watching. So that is integrity, mga kapatid. For our conclusion, integrity is a reflection of a life surrendered to God. A life that is full and consistent in truth and in love. Sabi po sa 1 Chronicles 29, mali yata yung nasulat ko. Ayan. 1 Chronicles chapter 29 verse 17a, I know, my God, that you examine our hearts and rejoice when you find integrity there. At sabi po sa Proverbs 2 verse 7, He grants a treasure of common sense to the honest. He is a shield to those who walk in integrity. Kaya mga kapatid, in a world filled with shortcuts and compromises, keep our steps aligned with the truth. Huwag po naman tayong mag-compromise. Kung ano yung paniniwala natin, ano yung pinaniniwalaan natin. Nawa mga kapatid, alam natin kung ano yung totoo. Dahil tayo po yung mga anak ng Lord. Alam natin yung kalooban niya, yung mga utos niya. So nawa po makita, kauna-unahan sa atin, that integrity in action. As His children. Tayo po yung mukhang manalangin, mga kapatid. Our Heavenly Father, Lord, once again we praise you and glorify your name, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na yung mga salita ay buhay, Lord God. It's like a double-edged sword, mga Panginoon. At Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, alam namin, Lord God, na ito po ay in-orchestrate mo na maging isa sa team namin this month, Lord God. For us to learn a lot about integrity. Dahil, Panginoon, Ikaw ang Diyos na totoo. Banal. Kaya dapat na po, Panginoon, kami na bilang yung mga anak ay mamuhay din po ng banal and righteous, Lord God. Lord, maraming salamat sa pagpaalala sa amin sa mga oras na ito, sa mga ito, Lord God, na iyong mga salita, Lord God. Pagtuturo mo sa amin at pagtuwid, Panginoon. Pagpapaalala, Lord God, kung ano po dapat uri, what kind of life na kailangan po namin sa pamumuhay sa araw-araw, Lord God. Lord, help us to have integrity, not only in our words, but also
totoo po kami sa mga prinsipyo, sa mga beliefs na meron po kami. Lalo't higit, Lord God, alam po namin na ito po ay naka-attach or naka-align sa iyong mga salita, Lord God. Lord, maraming po salamat maging sa mga buhay ng mga kapatid ko na aming nakasama this morning, Lord God. Thank you so much for their lives, for their time, Panginoon. They spent, Lord God, this morning to hear, to study your word, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ang aming mga napakinggan ay matanim sa aming mga puso, sa aming mga isipan, may apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, at maibahagi din po namin sa iyo, Lord God. I thank you, Father God, at nawa po'y patuloy mong pagpalain ang buhay ng bawat isa in all aspects of our lives. And extend those blessings, Lord, to our loved ones, Lord God. Praise you, Lord God. We glorify your name. In this powerful name we pray. Amen. Ay, welcome po sa gawain ng ating Panginoong Jesus, si Richard Roxana. Welcome po sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Hindi po si pastor or yung coordinator namin ang itinataas ng GC Jesus Christ. Ang meaning po ng Logos is Jesus po, Word of God. Kaya nawa dito yung huli pagkos ito yung umpisa ang nawa makasama ka po namin na maglingkod sa Panginoon. At sa paglilingkod sa Panginoon ko ay hindi lang blessings na tatanggap namin, kundi nandun yung kaligtasan. Kaya thank you sa buhay niyo po. Season po accident na nandito kayo. Kayo po ay in-invite ni Ate Abby. Ginamit ko siya ni Ate Abby at ni Ate. Ginamit ko ng Lord si Ate Abby at si Ate Jenny para bigay makakilala kay Lord na ating tagapagligtas. Ayun po. Ayun tayo, dumako na po tayo sa ating tayo sa Naferin. So, masaya po ba ang lahat at galing tayo sa Paldo-Paldo? Ano po ba? Anong nasa isip nyo kapag iba-iba kayo sa overtime? Ano yung naunang nasa isip nyo? Siyempre, naiisip natin agad ba, blessings pag iba-iba ka, di ba? So sabi nga, di ba, sa Philippians chapter 4, verse 19, sabi dyan, at bibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nyo galing sa hindi maubos na yaman niya sa tulong ni Jesu Cristo. Ibang version mo siya. Dahil kayo na kay Kristo Jesus, bibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Kaya pag tiba-tiba tayo sa OBL na natin, di ba? Nanggaling kay Lord sa kayamanan niya. So, ano din yung pangalawang nasa isip natin kapag naman ay paldo-paldo tayo, pag naka-withdraw na tayo, nakasahod na tayo. Ano yung pangalawang nasa isip natin? Siyempre, di ba, yung thank you Lord ka. Si Lord, ang laki. Wow. So, di ba, sabi nga, di ba ni Lord sa Psalm chapter 106, verse 1, purihin niyo ang Panginoon, magpasalamat kayo sa Kanya dahil siya'y mabuti, ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. So, di ba kaya minsan pag malaki sahod, hindi natin mapigilang mag-thank you kay Lord kasi yun yung hinahanap ng Lord sa atin, di ba? Pangatlo, di ba, ano yung mga nasa isip na rin kapag nasa kamay na natin yung pera, yung sahod, yung blessings na binigay sa atin ng Lord. Siyempre, pag tayong Kristiyano or kahit mga unbeliever man yan, di ba? Naiisip din agad natin na magbigay, di ba? Hindi lang kay Lord, hindi lang sa pamilya natin, kundi dahil sa mga lahat ng mga nangangailangan, di ba? Kaya nabubukod agad natin yung pag-iwalay. So, yun. Una, siyempre tayo, unahan natin magbigay kay Lord. Sabi nga sa, hindi ko yata na ano dun sa, basahin muna natin yung pinaka-verse is yung sa Genesis chapter 14, verse 17 to 20. Sabi niya, sa pagbabalik ni Abraham pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga hari kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sabi na tinatawag ng libis ng hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salim, pari ng kataas-taasan Diyos ng tinapay at alak at pinaspasan niya.
Pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbibigay sa inyo ng tagumpay at ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam mula sa labanan. So sa bibigay ko ng tithes offering, hindi po tayo nagbibigay dahil ito ay kautusan. Hindi rin dahil wala naman tayo sa kautusan na, di ba? Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 3, we are no longer under the law. Sabi nga ni Paul, we are under grace na. Diba? Sabi nga din, hindi rin nakapag nagbigay naman tayo na iniisip natin na dahil sa kautusan, naiisip din natin na pag nagbigay tayo is andun yung blessings. Kapag hindi rin tayo nagbigay, andun din yung nakakarse tayo. Kapag kayo nagsinusunod natin yung kautusan, diba? Sabi, kapag nagbigay naman tayo ng mga maling pananaw natin is nagbibigay tayo dahil takot tayo, baka masumpa tayo, di ba? Pero sabi nga, hindi wala na tayo sa ilalim ng sumpa, di ba? Kasi Christ redeemed us na, di ba, from the curse of the law. Sabi nga sa Galatians chapter 3 verse 20, Jesus Christ redeemed us from the curse of the law. Kaya hindi na tayo bibigay ng tithes natin dahil takot tayo or dahil sa sumpa. Sabi nga, tapos hindi rin tayo nagbibigay ng tithes natin para mapagpala tayo. Kasi sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 3, we are already blessed with all spiritual blessings in heavenly places. So, pinagpala na tayo ng Lord. Sabi nga ba? So, sabi nga, so tayo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Tayo po ay wala na sa ilalim ng sumpa. At tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Hindi po tayo nagbibigay dahil ito ay kautusan. Hindi rin tayo nagbibigay para hindi tayo masumpa. Hindi rin tayo nagbibigay para mapagpala. So, ibig sabihin po ba, hindi na tayo magbibigay ng tithes kasi wala na sa kautusan. Under grace na tayo. So, sa pagbibigay po ng tithes natin is kailangan po yun ng divine revelation na mula kay Lord. Si Lord po ang magpapaintindi sa atin kung bibigay ba tayo o hindi. Si Lord din ang magbibigay sa atin ng kaunawaan kung paano tayo magbigay. Tuturuan niya po tayo, lalo na pag nagsisik tayo sa kanyang mga salita, nag-pray tayo. Tuturuan niya tayo magbigay ng nararapat na para sa kanya. Diba? Doon nga sa ni Melchizedek kung saan nagtagumpay po si Abraham, di ba? Nagbigay siya ng 10%. Si Abraham is the father of faith. Si Abraham nga, di ba, is nagbigay. Siya yung ama natin. So, naging modelo siya na dapat din tayo magbigay. Diba? So, wala po yan sa law, wala rin sa by grace. Kaya nga sabi nga, kung ano na lang yung nasa puso mo. Diba? Ikaw, yung choice mo, kung paano ko ba, kasi kung sa tayo nabibigay kapag alam natin, grabe yung pagmahal ni Lord sa atin, kung alam natin kung paano niya tayo niligtas, diba? Kaya nga sabi dyan, si Abraham, nagbigay siya dahil si Melchizedek is siya yung kings dyan, diba? Ng Salem. Siya din yung praise of Most High. So, nandun nagbigay si Abraham kasi recognition niya, di ba? I-recognize niya yung pagiging kings, yung pagiging authority ni Melchizedek. Di ba? Si Melchizedek, kung masasabi natin sa Hebrew, chapter 7, siya yung picture of Jesus Christ. Di ba? Na kung saan, sabi nga dyan, nagtagumpay, di ba, si Abraham, kaya nagbigay siya ng 10%. Pinagtagumpay siya ni Lord. So tayo, magbibigay tayo kasi dahil si Jesus Christ ang magpapatagumpay sa atin sa labanan natin spiritually at dito sa mundo nito. Nagtagumpay tayo sa trabaho, di ba? Ingatan niya tayo palagi. Nagtagumpay tayo kaya nandito sa Taiwan. Laging pati yung family natin iingatan ng Lord. Diba? Kaya ang dahilan kaya bakit tayo nagbibigay dahil si Jesus Christ is siya yung high praise. Pangalawa, siya yung nagtagumpay ng buhay natin, nagbigay ng salvation na sa atin. Kaya yun po yung maraming dahilan, pero yun yung binigay kong dahilan na kaya tayo nagbibigay, diba? Kaya tayo pinagpapala dahil din kay Jesus Christ. Lahat po yan ay dahil kay Jesus Christ. Kaya tayo, dun po natin iisipin na binigay tayo dahil si Jesus Christ ay binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. So hindi lang dahil sa pagbabala or binibigay
nagbibigay tayo dahil sa sobrang pagmamahal ni Lord sa atin. Kaya sa pagbibigay natin, nandun yung natin yung pagiging generous ni Lord, di ba? Na andun na naging model si Lord sa pagiging generous natin. Kaya tayo mga anak niya ay magiging generous din. Andun na kung si Abraham, andun yung pananampalataya niya na God will provide. Tayo din ang kanyang mga anak. Ang sa pangababo po, hindi po sa pilitan yung bibigay. Hindi po obligation. Kaya yun lang po mga kapatid, reminders lang po sa atin na ang pagbibigay ng ating tithes ay pinakadahilan po ay si Jesus Christ. Kaya ito natin kung ipag-pray ang ating tithes of praying, yes, kaya po rin heaven, Lord God, and Diyos, iyarihan sa lahat na may likha ng langit ng lupa at nilikha po sa atin. Salamat kami, Ama, sa buhay na binigay niyo po sa amin. Dahil po sa inyong karunungan, Lord God, ay nalikha ako po, Lord God, ang sa libutan ng lupa ng ito. Thank you, Lord God, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa amin, sa grace, lalong higit, Lord God, sa mercy, Lord God, sa pagpatawad niyo po sa amin, Lord God, despite sa kasalanan na gawa namin sa araw-araw, Lord God, ay nandiyan ka ng napatawad sa amin mga babae na malapit sa inyo, at nagsisisi at humingi ng tawad sa inyo, Lord. Maraming salamat din po, Lord God, sa aming preacher, Lord God, sa sister na ng iyong lingkod, Lord God, na ginamit mo upang ipahayag ang iyong mga salita, Lord God, sa aming lahat, Lord God. Maraming namin, Lord God, na andun nawa, Lord God, na pagpalain mo siya, hindi lang spiritually, Lord God, tapos physically, Lord God, ibigay mo ang lahat ng desire ng kanyang puso, Lord, ibunin mo nawa, nandun nawa, Lord God, na patuloy na ibigay mo siya ng karunungan na mula sa iyo, Lord God, at pangunawa na mula sa inyo, Lord God, at kaalaman na mula sa inyo, Lord God, at pagbihirang lakas, Lord God, na patuloy na kaganapan sa pag-iibig na po sa inyo, Lord God, na ngayon pa siya mag-bless, Lord God, doon sa inyong mga salita, Lord God, marami siyang maabot, Lord God, mga taong hindi mo nakakilala sa inyo, Lord God, pagbihirang relasyon sa inyo, dalangin ko, Lord, na patuloy hindi lang siyang papalain mo maging ang pamilya niya sa bansang Pilipinas, Lord God, at dinawa yung patuloy mo siyang kuskusan ng iyong banal na Espiritu, Lord God, upang sa araw-araw, Lord God, andun yung mga integridad na yun. Kundi, Lord God, na mag-stand siya, Lord God, sa inyong mga salita palagi, Lord God, yung mga pagsubok na dumating, Lord God, sa kanyang buhay, at andun na pipiliin ka pa rin mo na, Lord God. Kaya maraming salamat, Lord God, sa kanyang buhay na i-encourage siya sa amin, Lord God, sa lahat ng tulong niya, Lord God, sa pamamagitan niyo po, Lord God, at lahat na ibibigay niyo po sa amin, at ng kaalaman na ay patuloy din po na ibahagi niya sa amin lahat, Lord God, at maraming din po salamat, Ama, sa mga kapatid na nandito, Lord God, na patuloy na nagpapadal sa inyo, Lord, patuloy na nagmamahal sa inyo. Dalangin ko, Lord, papalain po sila, Lord God, kahit saan man sila mapunta, Lord God, isamahan po sila, Lord God, maging pamilya nila sa isang Pilipinas. Ganun din po, Lord, sa aming kahit sa napirin, kayo pinawa ang mag-ingat nito, nandun nawa, Lord God, magamit lamang ito, Lord God, sa inyong kahit anong bahan, Lord God, sa expansion na inyong kingdom, Lord God, at dalangin ko, Lord God, ang lahat ng mga tao mo na pagtuwiran relasyon sa inyo, Lord God, makakilala sa inyong anak na si Jesus Christ, Lord God, as the Lord and Savior, Lord God. Lord, salamat, Lord God, at sa aming natitirang pang gawain, kayo pong bumahala, Lord God, na magtagumpayin kami, Lord God. At dalangin mo din po pala, Ma, sa aming company na pinapasukan, Lord God. Nawa, Lord God, na ipuin mo kang mga puso na sa mga may-ari, Lord God, ng company na maging generous din po sila sa pagbibigay sila ng mga empleyado nila, Lord God, upang nandoon na may sigit, Lord God, at mas nararapat na maibigay namin para sa inyo, Lord God. Kaya maraming salamat, Ama. Patuloy na namin din salamat, Lord God, sa isang Lord God, at pinalakila, Lord God, at hindi maglamang, Lord God, may dikha ng lahat, Lord God. At patuloy nyo rin kung taalala sa amin, may sila ang buhay namin upang mamuhay kayo na may karunungan, Lord God, at katapatan po sa inyo. Kaya thank you, Lord God, sa lahat. We pray in Jesus' name.